Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President Sara Duterte Carpio nagsalita na patungkol sa paghahanap ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro sa 125 million confidential fund ng Office of the Vice President. Franz Castro gustong ipa-impeach di umano si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya naman Vice President Sara Duterte sumagot na at Nagmumukha lang tanga yung mga kaibigan na mga gusto ipa-impeach si Vice President Inday Sara. Nagmumukhang tanga itong mga kaibigan sila Franz Castro, Hontiveros, Romualdez. Nanatan si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa naging budget deliberation ng Committee of House of Representatives sa Office of the Vice President ay tila uminit ang mga eksena dahil Makabayan Black at Franz Castro hindi na nakaporma pa. Ngunit pag-aaralan di umano ng Makabayan Black ang mga detalye ng 125 million confidential fund na ginamit ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Kung sapat ito sa pagsasampa ng impeachment complaint. Sa isang press briefing, sinabi ng House Deputy Minority Leader at ACT Teacher Representative Franz Castro na walang nakalaan na pondo para sa confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022. Pero batay umano sa report ng Commission on Audit ay mayroong ginugol na 125 million pesos ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte. At dito na nga sinabi ni Franz Castro na posibleng mayroon ngang mga naging paglabag sa batas. Kaya humingi umano ang mga mangbabatas ng dagdag na impormasyon mula sa COA para malaman kung saan ito nanggaling at kung saan ito ginastos. Sa isang pahayag, mariing sinabi ni Castro na maaring nagkaroon ng paglabag sa Article 6 ng Constitution, Article 220 ng Revised Penal Code, Technical Malversation, General Provision ng General Appropriation Act, Anti-Graft and Corrupt Practices, Act at Grievous Simple Misconduct o Conduct Prejudicial to Service. At nang tanungin si Franz Castro sa isang press briefing kung kasama sa ikukonsidera ang paghahain ng impeachment complaint, sinabi ni Castro na kasama ito sa pag-aaralan. Yun pa sa kanya, syempre, pag-aaralan natin yung mga possibility para mapanagot kung makikita natin talaga itong mga bidanggit nating mga violation na ito, lalong-lalo na itong misuse of public funds, technical malversation at saka paglabag sa konstitusyon. Dahil kung ikaw ay government official, dapat sumusunod ka doon sa konstitusyon at isang ground yan for impeachment kung sakaling mapapatunayan natin. Dagdag pa ni Castro, pero paano nagkaroon ng ganon? Wala naman ito sa GAA 202. Saan kinuha yung pondo? Saan ginamit yung pondo? Kaya very questionable ito. Darating tayo dyan sa bagay na yan, sa impeachment, kapag nabuo na yung ating mga data at mga impormasyon.
facts at documents. And quote, dahil nga dito, walang pagdadalawang isip na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong ito ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. The sitting disdain, overwhelming Franz Castro. These days is hardly concealed even by her capacity to swing serious allegations against the office of the Vice President over the 2022 confidential fund. We welcome the proof she recommended for Commission on Audit to do on the 2022 OVP-CF. But today, Ms. Castro does not deserve an explanation because she did not come to class prepared like a good teacher. All she did was widely and masterfully arrange some allegations against me and the OVP, which will all be answered once the proof is done and during the budget hearing. Meanwhile, I hope she finds gratification and great joy over the thought of my impeachment from office. Enjoy, thank you. And quote, sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na umaasa siyang makahanap si Castro ng kasiyahan at malaking kagalakan sa pag-iisip nito ng impeachment niya sa pwesto. Sinabi din ni VP na tinatanggap niya ang pagsisiyasat na inirekomenda ni Castro para sa COA. At kamakailan nga lamang nagbigay ng pahayag ang Vice President Sara Duterte sa naging magandang pagsuporta ng House of Representatives sa kanilang naging budget deliberation. At ayon pa sa kanya, we are grateful for the members of Operation Committee of the House of Representatives for their continued support for the programs of Office of the Vice President. Today's budget deliberations allowed the OVP to present the significant stride that we have made in 2022, highlighted by the establishment of 10 satellite offices and 2 extension offices in key areas of the country. We are confident that OVP will be able to continue reaching, serving, and creating meaningful and sustainable changes in the lives of Filipinos in 2023. Meanwhile, for the 2022 CF, in the amount of 125 million, the OVP has already planned and identified events, activities, and projects to be covered by the CF as early as August. There was nothing irregular or unauthorized about its spending, and the required liquidation and accomplishment reports had been submitted to the oversight agencies. We urge the Makabayan Bloc to end its rapid vilification of OVP over the 2022 CF if it does not have any substantive information to back up imputation of misuse. These incessant malicious attacks betray the Makabayan Bloc's lack of respect for the Filipinos being served by OVP and their inability to appreciate OVP's involvement in the fight against insurgency, terrorism, and social inequality. Thank you, and go. Na-realize ko lang mga lords, no? Ang awkward ng ibang politiko kung gisahin nila si VP Inday Sara ay ganun-ganun na lang. 'Di ba? Yung akala talaga nila na feeling nila mangungurakot si Inday Sara, 'di ba? Ang akala siguro nila yung budget na ibinibigay kay Inday Sara at sa Office of the Vice President ay mapupunta lang sa kung saan-saan. At ito pa ang pinaka nakakatawa. Palibasa kasi mga kaibigan, sila yung mga may anomalya, yung mga may record sa mga corruption. Ngayon, binabato nila kay Vice President Inday Sara, mga kaibigan. Kung sino pa yung walang bahid ng corruption, siya pa yung napagbibintangan, mga kaibigan, at tinuturo nila. Samantalang sila yung may mga history niyan, mga corruption. Hontiveros, di ba? Si Franz Castro, mga kaibigan, kidnapping daw yan, sabi nila eh. May kaso raw siyang kidnapping. Daw, sabi nila. Ang mga nagtatanong, like, ang mga nagigisa, yan si Risa, di ba? The big question is, sino ba ang may history ng katiwalian? Yun ang mga kaibigan, yun yung sabi ko kanina. Sino ba ang may history ng corruption? Abe,
Di ba? Sa lahat ng politiko ngayon, di ba, na gumigisa kay VP Inday Sara. Sige nga. Di ba? Mas malinis pa kayo kay Inday Sara. Si Inday Sara na walang bahid ng korupsyon. Di ba? Walang issue ng korupsyon. Maayos ang pamamalakad niya sa Davao. Iniwan nga niya ang Davao na will manage niya at walang utang. Si Inday Sara pa talaga. Diba? Si Inday Sara pa talaga. Ay, nako. Alam nyo ganito yan. Kaya mataas ang trust rating ni Inday Sara. Diba, mataas yung job performance niya sa mga tao. Kasi alam ng mga tao, wala naman yung bahid ng corruption. Diba? Wala naman yung bahid, diba, ng anomalya. Si Inday Sara pa ba? Diba? Diyos me, yung mga nagtatanong, kayo pa nga ang may bahid ng corruption. Kayo pa nga ang may issue. Tapos kunwari, di ba? Pinoprotektahan nyo ngayon ng taong bayan para sa budget. Kunwari, hindi, pinoprotektahan lang namin yung budget na mapupunta para nasa tama talaga mapunta. We! Si Inday Sara pa talaga ang sinabihan nyo ng ganyan. Imaginein mo, tingnan nyo, napaka-unique ng initiative ni VP Inday Sara. 'Di ba? Nagpatayo siya ng OVP satellite sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Imagine that. Burial assistant no, para sa Pilipino. Imagine that. Eto pa. Alam mo ba na magpapatupad sila ng libreng pagkain sa mga bata at sa mga estudyante sa paaralan? Sayang yun mga kaibigan, ano? Laking tulong sana sa mga magulang yun, ano? Libreng pagkain sa eskwelahan, di ba? Ganda sana nun. Alam nyo ba yun? Hindi nyo yun alam, no? Ayun. Kasi nagbubulag-bulagan kayo sa mga pinagsasasabi ng mga oposisyon, ng mga antay at ng mga ayaw kay VP Inday Sara. Uy, mga tukmol, wag nyo kaming pagmayabangan, no? Wag nyo kaming pagmayabangan sa sinasabi nyo. Buti pa yung past VP. Transparency. Nek-nek nyo sa transparency nyo, ang tanong, sino ang natulungan? Di ba? Kwalidad ba ang ibinigay na serbisyo ng dating Vice President? Excuse me, burial assistant pa. Wala nga akong nababalitaan mga kaibigan na nagawa nila ni Robredo nung araw eh. Lang ni VP ngayon, taob na yung VP nyo dati. Di ba? Nako, inisyatibo pa lang ni VP Inday Sara ngayon. Di ba? Huwag nyong ipag-compare. Kasi mas mabigat, malaki ang budget ni VP Inday Sara ngayon, ng Office of the Vice President ngayon. Abay, syempre lang kasi malaki ang hawak niyang departamento. Marami siyang ginagawa at marami siyang plano. Alam nyo, masyado nyo talagang minamaliit si VP Inday Sara, no? Kumbaga, time can tell. Abangan nyo, di ba? Kasi yan si VP Inday Sara, tahimik lang naman yan eh. Pero specific yan at alam niya kung ano ang gusto niyang mangyari. Di ba? Sa napasukan niya. Sige lang, di ba? Siraan nyo lang ng siraan si VP Inday Sara. Kasi the more nyo yan ginagawa, the more na mas titingnan ng tao si VP Inday Sara. Di ba? At the more na makikita ng mga tao, di ba? Gaano, di ba, ka the best at gaano kaganda ang pamamalakad ni VP Inday Sara as Vice President ng Pilipinas. Remember, hindi lang Department of Education ang hawak niya. May NTFL pa. At mga inisyatibong ginagawa niya para sa bansa natin. Kaya before kayo magtapon ng putik sa iba, check nyo muna. Baka kayo pala ang madumi. Baka kayo pala ang may putik. Ang issue lang naman ni VP Inday Sara, nanapak siya ng, di ba, sheriff. Di ba? Kasi sa hindi makatarungang, di ba, pag-demolish ng mga bahay. Yun lang naman nanapak siya, pero para din sa kapakanan, di ba, ng mga tao. I'd rather choose a leader na mananapak para protektahan ang kanyang, di ba, constituents, di ba, ang kanyang mga tao, kesa sa ibang politiko dyan na kunwari malinis, pero, di ba,
Grabe pala ang dumi. At may bahid pala ng korupsyon. Totoo yun. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.